Jopay Paga Zamora. And I'm Joshua Zamora, and we are the Team Zamora Warriors! Abangan nyo kami sa masayang kwentuhan with Miss Corina Sanchez. dito sa Corina Interview! Taas ang kamay ng mga batang 90s. Pagdating sa sayawan, pinalaki tayo ng isang Jopay na lumalaban. And the dance princess, Jopay, is in her house! Ang saya naman, nakapasok kami sa bahay nyo. Welcome po sa aming humble house. Matagal na kayo dito? Opo, matagal. From the beginning mula nung ikasal ka, dito na kayo? Hindi po. Bali, mga 6 years na. 6 years po. 6 years. After ko pong mga anak dun sa first ko po. Doon sa first, Opo. ayun. So, domesticated ka na. Oo. Napapagalitan ka pa rin ng nanay mo. Syempre po. Oo. Ano pa rin Parati. tayo, doon tayo sa sinauna. Oo, di ba? Sinauna talaga. Sinauna talaga. So, binanggit ko yun kasi lumaki si Jopay pala na parating sinusuway ng nanay. Pero natuloy pa rin lahat ang gusto niyang mangyari sa buhay. Ginusto pa rin niya. Nanonood ba si Mami? Ay, hindi, wala po siya. Okay, Nasa labas kala po siya. ko, Safe, baka safe. Isa dyan eh. Okay. So, ikaw ay laking Sampaloc. Yes okay, kaya pala puro asim. Yes po. Oo. From Marikina po, lumipat po kami ng Sampaloc. Okay. So, doon ka na. Bunso sa 5 magkakapatid. So, ano yun? Puro babae, lalaki, halo? Halo po. Girl, boy, tapos girl na yun. Okay. Kaya sila strict sa'yo kasi ikaw yung bunso. Yes po, opo. So, pag sinabi mong sinauna, anong klase yung paglaki mo dun sa nanay at tatay mo? Ano po bawal kaming mangalye, bawal lumabas, ganon. Yung mga suot namin, kailangan hindi maikli, kailangan mahaba. So, yun. Pero yung mga panahon naman yun, baga hindi naman namin naintindihan. Kaya ganun lang yung mga suotan na. O hindi naman sobra-sobra. I mean, hindi naman labis yung pananakal. Ay, hindi, wala naman po. Oo. Kumbaga parang sa amin naman, yung time na yun, normal po. Normal. Ayun, okay. Ang totoo niyang pangalan, medyo nakakalito. Una, hindi mo ma-spelling. Giovanni Jane Paglia. Tama? Yes po, opo. So, yung Jopay, dyan ang galing. Scream name lang po siya. Parang magkatunog lang po. Kasi yung name ko po, Giovanni, D ang start po. D-I-O-F-A-N-N-Y. Name po ng mom and dad ko siya. Dionisio and Fanny. Tapos yung Jopay, akala nila, J po yung spelling ng Jo ko. So yun, magkatunog lang talaga. Ay, ganon. So, dati pa may manager ka na kagad? Nung una po, nag-start ako, meron po si Kuya Ronald po sa Rampage. Tapos hanggang sa napunta po ako ng ABS, nag-solid gold dancer kay Tito Mel, kay Tita Ana, hanggang mapunta ako kay Miss Joy Cancio. Paano ba natututo ang isang batang sumayaw? Ano ka ba, paslit ka pa lang talagang mahilig ka ng sumayaw? Hindi po. Mahilig po akong kumanta nung bata ako. Kasi yung tita ko, tinuturuan niya akong kumanta. Tapos yung pagsasayaw, wala po talaga yung sa pagsasayaw. Talaga? Opo. Tapos nung one time lang na parang yung may beat lang po siya. Tapos sinali ako nung nag-guest kami. Sabi, marunong ka sumayaw? Hindi. Marunong kang mag-cartwheel? Oo. Pinag-cartwheel lang nila ako. Oo, cartwheel. Pinag-cartwheel lang nila ako. Ba, parang pang circus? Oo, cartwheel ka lang yung ganyan. Kasi yun ang uso talaga dati, puro cartwheel lang. Tapos yun, doon lang siya, nag-start Tumuloy-tuloy talaga. na. Meron ka palang something. Pero nandun lang, isang beses lang po yun. Okay. Sobrang isang beses lang siya. Pero yung career mo talagang sayaw, hindi ba? Yes, oo. Parang na lang po, naaral. Kasi yung time na yun, mabilis po ako mag-memorize ng steps. Kasi yung pagsasayaw na po, kahit hindi ka marunong, basta may klase ka, matututo ka. Pero hindi yan ang kanyang pangarap sa buhay. Ang pangarap niya sa buhay ay maging isang secret agent. Yes. O kaya police.
Bakit? Mga pinapanood mo siguro sa TV, no? Yes po, kasi yung daddy ko, nasa checker siya kay FPJ before. So, barilan. So, gusto kong maging police. Okay. So, gusto kong mag-save ng mga hina-hostage, gano'n. Feeling mo Avenger ka. Yes, ganon. ako talaga. Okay rin yun. Kasi para at least medyo matibay, di ba? Yes po. Matibay na babae. Masasabi mo bang ikaw lumaki kang matibay na babae? Yes po, matibay po. Paano? Kasi yung sa mom ko tsaka sa dad ko, pinalaki naman nila ako na talagang lumalaban talaga. I mean, yung hindi lumalaban sa magulang, kumbaga maging strong lang po talaga. Dati nagko-commute na po ako mag-isa. Okay. Nag-jeep ako, nagko-commute ako. So, tandaan mo lang yung lugar, ganun. Lakasan ng loob. Lakasan ng loob. Kumbaga parang hindi nila kami pinalaki ng sa takot. Kailangan. Kasi taga Marikina ako before eh. Correct. So commute ako Marikina to Sampaloc. So ganun. Okay. So, kahit kontra yung nanay mo, dahil hindi na natuloy na maging pulis, ayun, sumayaw ng sumayaw. Bakit kontra yung nanay mo sa sayaw? Hindi naman sa kontra po. Ang ano lang po niya kasi na gusto niya na parang hindi nga akong malabas na bata. Mabarkada, yun lang po ang iniiwasan niya talaga. Hindi lang po sa sayaw. Nagulat na lang po siya na sayaw pala po yung pinasok ko. Kasi yung daddy ko yung kakuntsaba ko. Tapos nagulat siya, sumasayaw. Anak ko yung nasa TV, sumasayaw. Tapos pinuntahan kami sa bahay ng daddy. Hindi niya alam? Hindi niya alam. Na nag-audition ka? Opo, wala siyang alam. So, Wala, baligtad, zero ano? talaga. Baligtad, yung tatay mo yung konsentidor. Oo, daddy's girl po kasi talaga ako. Yun. Yung mami ko talaga, strict talaga. Kumbaga yung conservative po kasi yung family namin. So parang okay. Oo. Pero yung mga decision naman po, once na nakapag-desisyon kami, nire-respeto naman po niya. Talaga. So, paano nagsimula? Nanonood ka ng TV? Parang okay to Tapos nag-audition ka, ganyan? Hindi po. Yung daddy ko kasi, checker siya sa isang mall, sa isang pelikula. Tapos po, meron doon sa isang parang fourth floor, may mga sumasayaw. Nanood lang po ako. Mahilig ako manood. Tapos hanggang may lumapit sa akin na isang grupo ng babae, uy, gusto mong sumayaw? Sabi niya, ha? Ako po kasi yung noon, hindi ako marunong magsabi ng no. Parang, okay, sige, okay. Sabi ko, hindi ko pa sinabi sa daddy ko. Sa sumunod na linggo, nandoon na naman ako. Daddy, aklat lang ako Yun na. Hanggang sinabi ko na sa daddy ko, daddy, may namit ako, ganyan. Oo. Hanggang sa, pwede kang sumali sa grupo namin. Yun na. So meaning, pasado ang mga moves, Oo. di ba? Tapos kami ng daddy ko, daddy, shh, quiet lang. Ganun. Oo. So itong grupong itong sinalihan mo, lumalabas sa TV? Nagko-contest po sila sa TV po. Contest. Nagko-contest po sila. So contest yung una mong sabak? Yes po, oo. Actually, yung sabak nakakatawa po, lagi po akong yung sub. Sub lagi. Pag nagkasakit yung isa, ikaw yung sa sub. Correct, Ganun. oo. Kaya talo. Kaya talo kami. Natatalo. Talo. GMA, sa Itbulaga po, tapos sa yun. Paano nga? So, sunod-sunod na pagkatalo, pero... Hindi, may panalo na isa. May panalo naman. Tapos yung manager namin, si Kuya Ronald, in-audition naman po kami sa ABS, sa Magandang Tanghali Bayan. Sa Solid Gold Dancer. Tapos natanggap po. Doon na po ako kinabahan. Kasi po yung nagko-contest po yung first sa TV, hindi po alam ng mami ko. Okay. Nung lumabas na ako sa TV talaga yung araw-araw po, doon na po nalaman ng mami ko. So, pinagalitan po. Napagalitan ka? Oo. Na parang ang sinabi lang, ikaw bahala dyan, Jonicio. Buong pangalan na po ng tatay ko. Hindi na Johnny, Jonicio na. Ibig sabihin, galit na. Opo, Jonicio. Ayun na. So, yung nirespeto naman ng mami ko yung desisyon. Hanggang sa, yun. Kaya ako, may takot po talaga. Kahit niyayaya nila ako, tara, gimmick tayo, ganyan-ganyan. May takot po talaga kung kasi ayoko rin. Kumbaga parang sumuway na ako ng isa eh. Parang ayoko na po sumuway ng paulit-ulit. Correct. Pinabayaan ka na sa parang naging karera mo na, Naging karera ko na po. Maganda ba yung kita nung mga panahon na yon? Wala pong pera. Ay, ano ba yun? Opo. Parang nagsasayaw lang po ako dahil nag-e-enjoy po ako. Kasi may mga kaibigan po ako. Hindi po ako tumitingin dun sa kung magkano yung kikitain. Kasi wala po talaga. 100, ganun lang. Parang wala po talaga. Wala Totoo talaga ba siya. yan? Opo. Kailangan mo magbihis, kailangan mo mag-makeup lahat. Kunwari sa ABS po, 150 po yung sahod namin. Maabot ng 350. Pag marami na pong mga sayawan. Ganun per sayaw po kasi. Per Kasi sayaw. noon po yun eh. Okay. Mababa lang. Yung mga panahon dati. Opo, mataas na po yun eh dati. Ewan ko lang. 1997 po, mga ganun. Oo. 1997. Grabe, yung pinagdaanan mo rin. So, nagpalipat-lipat ka ng ABS-CBN, GMA.
Or Nung time baliktad? lang po, ABS lang po, nung time na yon. Nung nag-TV na po ako. After 1 year, lumipat naman po ako sa GMA. Ayan. Eat Bulaga na po. O siguro naman medyo malaki-laki na ang kita noon. 150 po. 150 pa rin po. 150 pa rin. May 350, minsan naging 500 na po siya. Tumaas-taas na po kasi senior eh. Oo nga. Pag senior ka po, 500 pesos. Grabe. Parang love mo talaga. Naging love mo na, no? Naging love ko po talaga. Tsaka na-attach po kasi ako sa mga, yung nagkakaroon ako mong kaibigan, ganun. Oo. Pero feeling mo may responsibilidad ka pa rin sa family. Nung time po kasi yun, hindi naman po talaga nila ako pinag-aabot. Hindi po. Wala po yung parang breadwinner na. Wala pong ganun eh. Kumbaga parang gusto ko lang mag-abot. Para syempre dahil nga nagpasaway, ito, ganun. Okay. Abot-abot lang, ganun. Correct. Pero yung sinabi, bayaran mo to, wala pong ganun talaga. So sa pagsasayaw mong ito naman yung pausbong ng social media, right? At naging patok naman yung mga grupo nyo tsaka yung pagsasayaw ninyo sa social media. Nakatulong din yon. Yes po. Oo. Nung wala na, like, nag-pandemic po, di ba, nawalan yung TV, yung social media talaga yung, doon kami nagpo-post lahat ng mga ginagawa namin. Doon din po kami nakakuha ng mga client namin. Oo. Tapos umarte ka na rin at kumanta ka na rin. Yes po. Oo. Opo. Paano naman nangyari yon? Bali po nung year 2001, buo po si Ate Joy ng Sex Bomb Singers po. So hanggang nagkaroon po kami ng album, 2001, Nag-platinum 2000. pa daw? Yes po, nag-platinum po, Wow. nag-gold pa. Oo. Yung grupo ko po nakakatuwa kasi nag-ano siya, Hall of Fame pa. Naging umabot po kami sa ganun talaga. Talaga? Sa rurok talaga ng kasikatan po Oo. ng grupo po ng yes, grupo. Yes. Tapos paano ka naman napunta sa pelikula? Sa pelikula po, si Ate Joy po kasi, gumawa po siya ng DC7, Drama-Rama. So, yung nag-drama-rama na po, sinubukan namin. So, go lang nga po ako ng go. Isang princess na sobrang yaman at ganda. Kaya on my 18th birthday, ay sosurpresahin ako ng aking royal family ng isang sosyal na birthday party. Ayun na, nagtuloy-tuloy po siya hanggang sa nag-guest na po ako sa GMA. More on GMA na po ito. Sa GMA, mga parang mga serye nila, ganun. Tapos hanggang sa, nagkaroon na rin po ako ng ABS, so naging freelance na po ako. Ayun. So marami ka nang nagawa ng mga Encantadia. Opo, Eteria po, Oo. Tubig at Langis, Be Careful, With My Heart. Anong Meron na rin favorite po. mo? Lahat po, favorite ko eh. Pero kung sa Daisy 7 po, pag-uusapan, ang gusto ko po yung Taba Ching Ching. Nakalimutan niyo ba, Mami, Ate? July 30 po ngayon. Yun po yung pinataba po talaga ako na tapos biglang transform na pumayat po. Totoo? Ang hirap naman nun. Opo, may mga prosthetics po kasi. Ah, Tsaka yung bulag ako. Tsaka yung bulag po ako. saan naman yung bulag Sa ka? Daisy 7 rin Daisy po. 7 rin. Okay. So, ang kanyang pinsan ay si Jolina Magdangal. So, parang nasa dugo nyo rin kahit paano talaga ang performance, no? Opo. Oo, okay. So, hanggang sa pati pelikula. Bakit ka napupunta sa mga Lastic Man, Fantastic Man? Ano po kasi, parang si Ate Joy po kasi, nung time na yon talagang ine-explore niya po kami pagdating po sa actingan. So, kaila bossing po, pwede ba si Jopay? O sige, go, anong gagawin ko? Nurse ako, mga ganun po. I see, mga ganon. Ang ganda naman ng experience. Yes po. So, paano naman napunta na ikaw yung nilaanan ng kanta ng Mayonnaise? Ay, nakakatuwa lang po kasi, ang nangyari, ang kwento ni Monty doon, is nakita niya ako umiiyak. Tapos, parang nagkaroon siya ng gana na magsulat. Yun, doon niya ako ginawa ng kanta. Ayun. So, nagulat pa nga po ako nung ginawa niya ako ng kanta. Una, sabi ko, Mami, may nagbigay ng tape pa po yun. Tapos, pinatugtog. Tapos, kumakain ako. Sabi ng Mami, anak ko, may gumawang kanta sa'yo, Jopay. Sabi ko, okay. Ganun yung reaction ko lang po. Kasi parang yung time na yun, parang trabaho-bahay lang ako. Hindi pa uso yun, ang galing, ganun. So yun, sobrang ang saya lang po nung pakiramdam. Kasi hanggang ngayon, hindi nawawala si Jopay. Oo, no? Parang na-institutionalize na yung pangalan mo. Opo. Wala ka ba sa MTV noon? Wala po Dapat eh. may MTV yun. Yun nga po. Nung time po kasi na parang kinukuha ko na nila Monty, nasa Japan naman po kami. So, ganon. wala po siya.
Success. Success Opo. ang iyong mga experiment sa buhay mula pagkabata. Pero ang tanong, successful din ba sa love? Ang sagot ay oo. Makikilala ninyo siya sa pagbabalik namin. Ayan! Tinitilian, kinakikiligan at certified crush ng bayan ang isa sa mga miyembro ng Maneuvers. Aminin, nakijam din kayo sa sayawan sa kanya noon. Joshua Zamora is in the house! Ang tagal nyo, na-backup ni Gary. That's right, yes, opo. Na parang na-memorize na rin yung mga mukha ninyo, no? Ilan ba kayo noon? Well, we started like 6 lang po. And then Six. dumami na lang. And then dumami ng dumami. Opo. Ang hirap sabayan ni Gary, lalo na nung kabataan niya. Ay, sobrang, ang term nga sa kanya is kiti-kiti. Oo, Mr. Pure Energy talaga siya. So, bilang dancer, teka muna, laking Makati ka and Quezon City, right? Okay. So, bata ka pa lang, mahilig ka ng sumayaw? Actually, hindi pa ganun kahilig eh. It was, nag-start talaga doon sa mom namin eh, na nagtuturo sa amin. But eventually, hindi namin type yung genre nila kasi mga ballroom, mga Latin po eh. Eh kami mga modern, gusto namin yung kembot-kembot lang. Talaga? Ano yung mga kapatid mo? Yung kapatid ko kasama ko rin. yeah. Ayun. So dancer talaga ang nanay mo? Dancer talaga siya during Penthouse Live, if you know the show. Was yeah. she? Of course I know Penthouse Live. Sino Yes. siya doon? Her name is Angelita Pineda. And So, then sila Archie Lacson. yeah, parati siya nandoon. Ay, ma-research nga. Oo. So, talagang sabi nga nila, kung anong nakikita mo sa mga magulang mo, madalas sa hindi. Ay, Yun ang, oo. yun ang magiging influence. Ako din, mo. napatunayan ko nga yan. Correct, di ba? Okay, so, pero ang kanyang paglaki hindi lang puro sayaw. Siyempre, kailangan din ng para-paraan. Di ba? Single parent yung mom niya eh, right? Opo. At OFW. Yan yung mga sinasabing marginalized families na... Actually, hindi po talaga siya term na OFW. I guess nag-abroad lang siya to get more opportunities. Right. And so- she was exposed po sa abroad talaga din. Ah, Especially in the United States of America. doon siya nag-work. So habang nag-work siya, kayo daw napunta sa iba-ibang mga kamag-anak. Mga relatives, mga kapatid niya, mga tita, mga lolo-lola namin. Oo. How was that like? Parang ano ba? Mahirap ba yun? Well, for me, parang tinitignan ko nung may edad na ako, nag-age na ako, tinitignan ko siya parang naging training ground na rin namin. Kasi natuto ako maging independent kahit na maliit pa ako. I remember myself na nagko-commute ako in the age of 7 or 8 years old, naturuan ako ng tita ko. And na-explore ko siya, parang adventure lang talaga. Okay. So maganda yun. Parang tumibay ka din. That's exactly right. Oo, di ba? Opo. Tumibay ka din. Pero at some point, bumalik din siya sa Pilipinas. Bumalik din siya sa Pilipinas and then i-gather niya kami and then pag wala siya uli, di kanya-kanya na naman kami. Correct. Maparaan ito kasi rumaraket bata pa lang. Di ba? Nagbebenta ng mga cleaning solution. Ano yun? Anong cleaning solution? Hindi ko po alam kung naalala niyo yung company dati na Barclay eh. I was one of the member and then nagsasell ako ng mga panglinis nila. So nakalagay yan sa backpack ko and then every time may mga show kami, pag may chance to ipakita at tignan kung ano yung meron ako, naglilinis ako ng mga ibang bagay para lang makita na, uy, effective pala yan. Ano? Wow. So, Sino at the naman same, binibentahan mo? Production people? mga mga taong behind, mga producers, promoters. Totoo. Mukhang naawa. Kaya So una, nahihiya talaga lang ako, pero parang wala kailangan magbenta kahit pa paano. Pero at least kumita. Yes, Diba? opo. Kumita. Teka, paano ka napunta doon kay Gary? Yan bang unang-unang buka mo? It was yung maneuvers po, nag-start kay Gary 1987, I remember. And then si kuya ko, si Jason, napunta sa maneuvers, and then si Gary had a concert. And then ako, yung first salang ko sa kanya is 1989. It's a anniversary concert ni Boss Gary. It's called Nagmamahal Gary B. It was in Luneta Grandstand. So, na-overwhelm ako dahil I think it was 1 million ng audience doon. So, parang first ever concert ko, parang ito na kaagad. Pero yung training talaga na pinagdaanan namin, hindi ko talaga makakalimutan din. Talaga? It Ano was ba klaseng like training yung 3 months of just doing the same thing. Wow. And pati yung mga assistant ni Gary, sobrang masungit when it comes to being a performer.
Alam nila na kailangan perfect. Perfectionist talaga sila. So nahasa ka na lang sa ganon. Yes, nahasa Ano na yun, did lang. you have to learn it? O talagang likas ka ng may moves? Tapos gagayahin mo na lang, ganon. I think that perfect word na likas is may kapatid, si Jason. Parang natural dancer siya. When I see him na dancing, ang galing niya talaga na inidolo ko siya. Nung ginagaya ko na siya, nung high school, ako naman tinutukso sa amin. Ang hindi ko talaga makakalimutan, lagi nilang tawag sa akin, lousy. Ay, Lousy iba. naman yung kapatid mo, si Joshua Oo. Pero may pain, pero I took it as a challenge. Hindi ako nag-quit Sabi ko, si Jason ang bahala sa akin. Pinagtiyagaan niya ako talaga. Talaga. So pareho kayo na kay Gary. Pareho kaming napunta kay Gary din. Ayun. Aba, success. Kasi nagtagal ka naman talaga din, di ba? Yes. So, parang si Jopay din, from dancing, nagkaroon na ng maraming opportunity, no? So, TV shows, lunch date. Bakit lunch date? Dahil? House dancer po ako nung lunch date during that time. Hindi pa po ako maneuvers. So si Jason was with maneuvers. Ako, I started, since wala pang vacant sa kanila, nag-start ako sa ibang group. Ayun. So, parang ganon-ganon. And then, pelikula din. Ano naman ang role mo sa pelikula? Nag-encourage naman po sa akin niya si Direk Joey Reyes. Oh. O anong Parang role? naispatan niya lang ako nung time na pelikula nila Gary and Diana Wrights, hataw na. And then from there, sabi niya, umakting-acting ka lang dito. Ganito lang, madali lang yan Sobrang nervous ko. Sabi ko, Direk, sayaw lang ako. So talagang pinilit niya lang din ako hanggang sa naibigan ko na. Gines niya na ako sa ibang movies niya. Ay, nakakatuwa, ano. So, at least na-experience mo rin. yung Yes, ganung klaseng buhay. So, ano naman yung opportunity na pagkatapos ng mahabang panahon, nagkita kayo ulit ng nanay mo, ng mother mo? Wow. It was our first tour with Sir Gary sa US. Kasi that time, nasa Chicago po yung nanay namin. And then, sobrang excited kami dahil meron nga kaming tour at alam naming makikita namin siya finally after ilang years. And talagang nung nangyari yung tour na yun, na nakita namin siya, syempre medyo naging emotional kami, lalo na si Jason, may kuya. Dahil sobrang tagal na panahon na hindi namin siya nakita. At na through dancing, nagkaroon kami ng chance na ma-reunite. Talaga. So, proud naman yung mommy mo sa inyo. Proud na proud siya sobra. Alam mo yung talagang pinagmamalaki ka niya sa lahat ng friends niya. Talaga. Nakakatuwa naman, ano? Naging artista na rin pala ito. So, paano nangyari na nagtagpo sila, itong mundo ng dalawang dancer, magkakaibang grupo naman, at eto na, ang sayo ng pag-ibig ni na Jopay at Joshua. Love story naman tayo, ha? Susunod! Ayan, umindak naman tayo sa kilig sa kanilang pagmamahalan. Joshua and Jopay together forever. So magkahiwalay kayong mga grupo at mundo ng mga panahon na yon. Pero nagkasabay, no? Maneuvers. Yeah, most of the time nagkakasabay po sa mga Solid shows. gold, oo, di ba? Nagkakasabay. Meron O so ano, talaga. nagkakatinginan na kayo noon? Wala. Wala po. Wala. Wala talaga Nakikita ko. Ang tingin ko sa kanila, yung grupo nila, puro babaero. Ay, grabe siya. Grabe. Abay, tigari. tingin ko dun sa mga dancers kasi po, marami kasi ako mga kaibigan na lalaki, mga babaero. So tingin ko sa kanila lahat babaero. So Nilahat kaya mo na. ayokong ma-involve sa kanila, parang gano'n. Well, it doesn't help na may ganong kanta si Randy. Di ba? So wala. At saka parang meron ka nung iba di ba? May Yes, iba ka rin, yes, may yes. iba ka rin siguro. So paano nag-krusang landas? Well, Tinutokso daw kayo? Opo, nag-start talaga sa Day 7 nila na program. Day So, nag-start po yan. Gines ako ni Ate Joy. So, iniisip ko na makapartner ko yung isang dance icon din, si Rochelle. So, not knowing na sinabi ni Ate Joy, oh, Joshua, si Jopay ang makapartner mo dito. Nung time na yun, artista na din po kasi ako So, nung nakita ko siya, sabi ko, naku, parang ito yung parang Amazona Grabe Laki yung ng hita. Amazona po, no? Grabe yung Amazona. Kasi ano po siya, boyish type talaga siya. boy. Daddy's girl kasi. Lalo na dun sa Day 7, parang yun yung mga role niya lagi. Kaya magtapat ka na, ha, Pierre? Aray ko? Ano yung pagtatapat ko? Ako lang ang mag-isa dito sa bahay na to Sabi, first time kong mag-partner. Kumbaga, ayoko talaga ng merong ka-love team. Sinabi ko yun kay Ate Joy, kay Direk Pat. Ayoko na may ka-love team. Hindi pwede, kailangan ganito kasi iba-iba nga mga eksena na. Tapos may kissing scene po. Naku talaga, ayoko talaga. So, hindi namin talaga maisip na magiging bagay kami. Kasi
Baka mas pogi pa sa akin to. Oo, Amazona nga. Mas Kasi lalaki nga- pa akong gumalaw. Oo, pinatibay kasi ng nanay. Sumasampa-sampa rin ng jeep yan, bata pa lang. Oo. Tama na. Kaya nga, so walang spark. I mean, wala. Wala. Hanggang sa... Kwento nyo na kasi. O sige, ganito. Nangyari? Kasi ano yan, parang nung matagal-tagal na po siya sa 17, tapos may partner din po ako that time. So talagang hindi ko siya napapansin talaga. Siya naman noon, single ka na noon, no? Wala na, oo. Single siya nung pumasok siya sa 17. 17. So ako naman, di naman ako nagtatanong-tanong sa kanya. So edi ito na nga, nung after siguro one year na yon, tinutusok-tusok na ako Tinutukso na. nila Weng, nila Cheche, nila Ira, na ganyan, ganyan-ganyan. Tapos parang, napunta po dun sa kilig lang. Pero walang crush. Kilig-kilig. Hanggang sa, dinadala niya ako ng pagkain. Teka muna, sandali. Ano yung paulit-ulit na kissing-sing? Ayun na nga Ano eh. yun? Doon yata Ako yata nag-reveal nun Doon na nagkapirmahan. Ano yun? Ano ba yun? Pero kaming isang eksena, bago pa lang kami sa 17, ako sa 17 nun, may isang eksena si Derek na gusto niya, may smack scene lang. Bakit lang? Hindi nyo pa makuha ng tama? Hindi, gaganon-ganon Hindi niya makuha kasi po eh. ayaw niya. Gaganon-ganon. Kung dito na yun, di ba? Gaganon-ganon. Parang may konting tender lang na gano'n. Pero since hindi siya sanay, ayaw niya. Ako naman, nandun na ako sa artista field na ako. Medyo sanay na ako sa gano'n. Ayaw niya talaga. Hindi mag-work sa camera daw. So, paulit-ulit si Direk. Hindi natin natatapusin. Ulit-ulitin natin to hanggat hindi siya nagko-cooperate. So, tinutukso na siya on the set na, gusto lang niya ng maraming kiss, ganyan-ganyan. Tutukso po ako. Kainis. So, pero during that time, wala pa naman yung spark. Wala pa. Wala pa rin? Wala Grabe. talaga. What does it take? Sabi ni Direk, dadayain ko na yung camera. Tapos sabi niya sa akin, huwag ka na lang gumalaw, ako nang gagalaw. So ikaw na yung gumalaw? Tapos yung gagalaw, yung labi po niya nandito sa labi ko, sabi ko talaga, ayaw ko talaga. Dahil conservative nga po yung pamilya ko. Oo nga, di ba? Sabi ko, labi Siya ko yung ganyan. Sabi dalagang ko, Pilipina. Ayaw talaga. ayaw ko po talaga ng partner. Oo, dalagang Pilipinang Amazona. Amazona yan, di ba? Gusto lang eh. Bruce fight ko, scene. charot. So wala daw silang formal na ligawan? Wala. Hindi na uso ang ligawan sa inyo ng mga panahon nyo? Kasi parang busy po ako. Kasi nung time na yon, nagdadala na siya ng pagkain. Siguro parang nakatulong sa mga eksena namin. Kasi nga, wala pa kaming, may time na yun, parang sisimula pa lang yung crush-crush. So pag may mga eksena na dinideliver mo, parang ramdam mo na siya. Yun, doon po sila nag-start talaga. Na siguro May kilig dahil para sa moment na. eksena, uumpisahan nila sa kilig. Ang sinasabi na, Kaya parang kilig totoo na tuloy yan ako. Parang gumaganon. Wala pa naman. Wala talaga. Ang tagal. Mag-iisang taon na to, wala pa rin. Hirap naman yan. Mahirap po ako ligawan eh. Oo, ano ba yan? Pero Ang yung- ligawan na, ang daming nanonood. Pero yung pagkain po, weakness niya. Anong favorite mo na dala niya? Kahit ano po, basta pagkain, basta may rice. Basta may rice. Basta may rice. Rice person. Pupunta siya sa taping, wala naman siyang taping. Oo. Sabi nung director, bakit ka nandito, Joshua? Ano lang po, dadalang pagkain. So lahat yung pinapakain siya. Totoo. Engagement. Engagement! Nag-engage na kayo? Hindi po. Matagal pa po, Diba? matagal. Matagal pa. Umabot ng 7 7 years. years. Ay, ang tagal. Ano ba yun? Kung ako yan, marami na akong 7 years. nagdaanan. 7 years and then naghiwalay. 7 years ang ligawan. Opo, 7 years tapos na-engage ako ka-70 birthday ko. Na-engage ako sa kanya. Okay. Tapos nung kalahati na ng taon, disengage talaga. Bakit kayo nag-disengage? Parang Ikaw na naghiwalay sumagot, muna ikaw kayo. na sumagot. Bakit? Sabi ko, pag-isipan muna nating mabuti, lalo na ako, di ba? So, medyo on her part, nasaktan siya talaga. Although wala namang third party na involved. Kasi, Pero mahirap ipaintindi lang kasi. kasi po, hindi siya nag-explain. Kaya hindi ko talaga maiintindihan. Hindi rin ako nagtanong. So, wala kaming ganun. So parang cold lang. Parang ang sabi lang niya, gusto niya makipag-cool off. Ay, Sabi ko sa kanya, cool off? Ano to, bata? Sabi ko. Sabi ko, hindi ako naniniwala sa cool off. Kung hiwalay tayo. Ganun. So, walang dahilan. Siyempre, akong utak ko, ano ba, may third party ba? Ano ba nangyayari? Hindi rin po ako nagtanong. So, ano hiwalay yung kami. sing-sing? Binalik ko. Ay, binalik. Binalik ko talaga. Parang pelikula. Para sa, ang sabi ko, hindi ko kailangang singseng, hindi ko bebenta. At sabi ko sa kanya, nung binalik ko yun, sabi ko, ibigay mo to doon sa babae na magugustuhan mo.
Yun po talaga yung sinabi ko sa kanya. 3 taon kayo naghiwalay? Yes po, 3 Bakit taon. umabot ng ganong katagal? Pero nagkakatrabaho pa rin Magkatrabaho nung po time kami. na Magkaibigan kami. Magkaibigan naman. Magkaibigan kami na nasasaktan po ako. Oo, tsaka medyo nakabantay kung sinong mga dinidate. Actually, wala po siyang dinidate. Wala naman. Wala Kasi yun yung siyang time dinidate. na active na rin kami sa church. So, nagpaka-busy na lang ako sa church and career. Tapos magkasama po kami sa trabaho. Sa TV5 din. So, parang, ano ba, nakahang ako ng 2 years. Kumbaga parang sa akin, Ma'am, okay naman tayo eh. Parang questionable sa akin, bakit tayo naghiwalay? Okay tayo, di ba? Ganon. Hindi rin ako nagtanong. So, after nun, parang ika-3rd year na, sabi ko, nag-pray ako, kung hindi talaga siya para sa akin, kasi ang sakit na po eh, tanggalin niyo na po ito. Ay, agad-agad tinanggal ni Lord. Ay, Agad-agad. Agad-agad. Answered agad. Agad-agad, nag-open ako ng door, magpaligaw. Pero ano naman yun, after 2 years pa. Nagpaligaw ako. So, sinabi ko sa kanya, gwapo ba? May pinresent. Gwapo ba? Foreigner eh, foreigner. Gwapo ba? Ay, sabi ko, baka magselos. Gwapo ba? Sabi niya, ano sabi mo? Naku, lulukohin ka lang yan. Sabi ko, lulukohin. Kasi foreigner. Sabi ko, ibang ganun. kultura eh. Ibang Baka, kultura. bakit naman ang tagal mo? Bakit 3 years inabot? Hindi, nung may nalaman ko may nanliligaw na, nagbalik-balik na ako, Yun. panliligaw. Dapat pala inagahan ko magpaligaw, no? Slowly, Parang, dapat Parang months pa naramdaman lang. ko na baka mawala, baka tuloy yung mawala na to. Eh, ako parang in my age, ayoko na mag-invest pa uli ng panibagong papakisamahan na naman. Eh kasi dito sa Pilipinas, hindi uso therapy eh. Dapat nagte-therapy ka. Parang alam mo kung bakit ka natatakot. Yun na nga. right? Tama, Hindi kasi tama. uso sa atin. Hindi ano? pa, wala pa nung Dapat talaga may eh. ganyan talaga Parang after tayo. Yung mga pandemic lang counseling, na wala uso pa yun, eh. naman siya eh. Wala pa nun eh. Correct, correct. So after 3 years, o ano naman yung style mo ng unti-unting panliligaw? Well, nasa theater group kasi kami noon. So, binigla ako siya sa isang presentation ko. May kanta-kanta ako, tapos biglang may dumating, nasa isang mesa kami, biglang may flowers na dumating. So, parang nagulat siya talaga. Tsaka nagulat meron siya. pa, Tapos meron akong may pa parang, video, ano, slideshow. parang may Ay, SDE pa. SDE pa. Parang ganon. Lahat ng picture na masasaya kami, aso kami. Instead po, nakiligin ako. Parang offended siya. Na-offend po ako. Na parang, bakit? After dinump mo ko, di ba? Tapos, binalik ko sa, yung bulaklak, iniwan ko po doon sa table, umuwi ako. Umalis ako. Pelikula talaga siya. Hindi para gantihan siya. Parang yung na-awkward po talaga ako. Hindi niya tinanggap. Hindi talaga. Tapos after noon, parang ano pa yung parang may nangyari ng ganun ulit ho yung nangyari. Nagugulaan na ako. Sabi ko sa kanya. Ayun, naligo ulit siya. Until such time na sabi ko, pag bumalik ako, eh, talagang paninindigan ko na. Alam ko na yung mga steps towards it. So, sabi ko, okay lang ba, balikan na tayo ng sing-sing, ganun lang. Parang hindi siya Casual naging lang. formal na lang, casual, Casual na lang. lang. Sabi niya, ba't hindi ka pa-flash mob Eto, muna ulit? niyaya po niya akong kumain, mag-lunch sa bahay niya. Ang tagal ng panahon sa bahay. Sabi niya, okay, tapos kain kami. Tapos, bago po yun, sabi niya, attend tayo ng marriage preparation. Oh? Anong marriage May preparation? sinetap na akong Pero hindi, marriage yung time na yon, sinagot ko na siya. Sinagot ko siya, nung mga ano yun, sinagot ko siya, tapos kinabukasan po, binasted ko siya. Bakit? Naging on and off. On and off. Sabi ko, baka po kasi naawa ako, or nangihinayang ako, or ano, pero okay na ako eh, nung time na yon hindi na po ako nasasaktan. Tumagal din yon, tapos hanggang sa, oh sige, usap ulit kami, oh sige, balikan tayo. Oh sige, tayo na ulit. Yun. Pero antayin mo ha, kasi hindi ganun kabilis yun sa akin. Kaya kagulo-gulo eh. So yun na. In-invite niya ako sa bahay niya. Tapos biglang marriage prep na. Sabi ko, hindi na punta. Bakit? Di ka pa nga nagpo-propose eh. Wala sa akin sing-sing. Umakyat ng kwarto, bumaba. Will you marry me? Sa akin. Tapos sabi ko, wala man pa-flash mob. Sabi ko sa kanya, wala man pa-flash mob. Kumbaga, ginawa na lang namin katatawanan. Pero nung time na yon, medyo nag-matured na ako dun sa pag-ano ko. Masyado kasi akong clingy that time. Na nung sinabi niya sa akin na, siguro pag nag-focus na ako sa church, baka maghiwalay kami. Yun yung bago pa kami mag 7 years. So, hindi ko po maintindihan talaga bakit. Tapos yun pala yung gusto niyang anuhin, na parang ginard ni Lord yung heart ko kasi nakasandal ako sa kanya eh. Sobra. So, nung nawala, ang sakit, sobra din. Yung pala yun, na parang hindi pwede isandal yung sarili mo sa tao. Kasi paano pag nawala, paano ka na? Ganun siya. Tira para sa'yo. Wala ka nang tinira sa sarili mo. Eh, nung time na naging kami,
marami na pong natira sa sarili ko. Napahalagahan ko na yung sarili ko. Mas buo ka na. Mas kumbaga. buong-buo na ako. Ayun. Nasabi ko sa kanya, kung maghihiwalay tayo, okay lang, kaya ko na. Dati hindi ko talaga kaya eh. Hindi ko talaga kaya. Mas malaki na ba yung singsing nung binigay sa'yo? Yung pa rin, same pa rin po. Tinago ko lang. Tinago niya, nadagdagan lang ng kalahati. Ayan, okay. So, to cut the long story short, nakasal sila Jopay and Joshua 2014. And now, 11 years and counting. Yes po. Di ba? Ano kaya ang buhay nitong dalawang ito ngayon? Kasi, balita ko, kayo na talaga ang go-to pagdating sa Zumba. Zumba is life, sa totoo lang. Sa Zumba is bansang life. ito, right? Yes. Hindi ba? Talagang pag Zumba ang pinasok mo, hindi ka mawawalan. Kahit linggo-linggo pa yan, kahit araw-arawin mo pa yan. O ito na, ang buhay today at ang buhay pamilya nila Jopay and Joshua susunod. Tuloy ang sayaw ng buhay ni na Joshua at Jopay. Talagang pinanindigan na nila yung pagiging dancer nila. Bilang mga magulang at bilang mga certified Zumba instructor, network, producers. Nax, tama ba yun? Ano ba yun? That's the name of your company. Zumba po kasi is a brand. So, Okay. nagpa-certify po ako niyan 2014, siya 2016. And then, from there, monthly talagang may obligasyon kami sa kanila na magbayad. Wow. So, I've been doing it for 11 years now. Wow. Sabi ko, kung inisip ko, ang laking amount na nun. Pero, ano talaga ako, certified talaga na license. Right. Yeah. License, when you say Zumba talaga is a brand, iba siya sa sayaw eh. No? Ano ba ang Iba po. pagkakaiba ng Ang- sayaw sa Zumba? Yeah, ang Zumba po kasi, it's the Latin. So, since nasa Latin America siya, so may mga songs talaga na salsa, merengue, reggaeton, and marami pa po. So, yun ang nasasakop ng Zumba. And then, since dancer ako, na-incorporate ko yung mga 90s songs namin. So, to make yung my own flavor, so it's Zumba and the 90s flavor ang nabibring namin sa audience namin. So, kanya-kanya rin talagang style. Yeah, you can do your own style You pa can rin. do your oo. own style. Pero you have to do Zumba pa rin since kinikerry mo siya. And a lot of events po talaga ngayon, Zumba ang title. Wala nang bihira po yung naglalagay ng dance fitness lang or something. Dance party, wala talagang ganun. It's Zumba. But is it dancing or is it fitness? It's dancing at the same time fitness. May variation po kasi ng fitness. Oo. Kumbaga, merong mga moves para talaga sa muscles. Yes, opo. Para That's right. everything moves, That's di ba? correct, that's correct. Oo, kasi pampabata nga daw yan. Yes, oo. Oo. Yes. Tsaka, lalo na sa mga barangayan, Ang dami. yung mga nanay, di ba? Yes, so, Mamshis. tsaka maganda yun kasi nagkakaroon sila ng activities nila. Hindi lang puro alaga ng bata. At least kahit papano nakakalabas na sila, nakakamit sila ng mga ibang friends, and after kakain din. Correct. Kahit So, ulit. nagkakaroon sila ng barkadahan. Yes. Ano? At saka, parang social life. Yes, Na Social life, healthy. yes. Healthy. Kung minsan nag-aaway-away. Oo. Normal Totoo. naman kahit naman Nangyayari po saan. talaga. Totoo yan. Lalo na pagdating sa costume. Grupo-grupo. Oo, Grupo-grupo. So yung, in this case, nagsimula... Before, yeah. In the pandemic, tuloy pa rin. Tuloy pa rin. Kasi pwede sa ano. Ang nangyari po, nung nag-pandemic, talagang nalungkot kami kasi kami yung unang tinamaan dahil live events kami. Correct. Wala kaming ibang magagawa kundi kasama namin yung mga tao. But after 5-6 months, natutunan namin yung sa Zoom na gawin yung Zumba doon. Yung Zumba classes. Nasa Zoom na through the use of mixers, mic, and everything. So, inaral namin siya lahat hanggang na-transform na into webinar. So, bumalik muli yung sigla ng mga events. Itong bahay namin, nagmukhang ano to, studio. Yung studio talaga siya. Oo, iba-iba Ang sa dami. labas, nagsushoot kami, Mga dito, ilaw na ganyan. iba-iba. Yung pa-ilaw din kami. Paraan din talaga ng pandemic kasi. Yes. Pero marami rin umusbong at naging tuloy-tuloy na. Siya, Yes. nagtinda po yan. Nagtinda pa ako, nagtinda ako ng mga nuts, ng banana cake, ng salmon. Kasi, kumbaga parang, hindi kami makakasurvive. Kasi yung panahon na yun, tumutulong pa kami sa labas. So, sabi niya, mukhang tatagal tong pandemya. So, ako naman, syempre, ano pa rin, maliit pa Nauubos yung na rin anak yung ko savings, mauubos talaga kami Yan, nag-isip ako ng paraan, paano kumita. Ang nakakatuwa lang sa mga tao, sarap talaga dito sa Pilipinas kasi lahat ng tao kumakain. Ayun. Yun talaga, sobrang supportive sila sa lahat ng mga nagbi-business. Oo.
Maliit man yan o malaki, nakakatuwa. Kung ano talaga yung love mong gawin, para ikaw, love mong kumain, yun talagang pagkakakitaan mo. Di ba? Totoo, Love totoo. talaga. Talaga eh. Pagka nilihis mo sa iba, wala eh. Wala talaga. Fail eh. So, sa ngayon, meron na silang 2 cute na children. Ang cute ng baby mo. Thank you po. Ay, ilang taon na sila? Yung isa po, 7. Seven. Yung isa magpo-4. 7 and 4. Yes po. Ang cute eh, nakapaa lang siya. Oh. Pag yung anak ko, parating nakapaa sa bahay. Yes. So, ano, mga dancer din ba? Ako, mahilig din, mahilig din. Mahilig din. Tapos kumanta, mahilig din. Tsaka sila yung nakikitaan namin na parang nagbablog-vlog sa cellphone. Ganyan. Kasi nakikita nila, tapos tinuturuan ko, sabi ko, sa susunod na, tuturuan na kita mag-edit, ha? Oo nga. Para ikaw na lahat. Correct. So, yung 2 boys mo, 2 ano boys. mga graduate na? Graduate na po. Oo. So, isa dancer. Pareho silang naging dancer nung una. Naging maneuvers pa yung panganay ko before, pero for a very short time. And then into business na, since nakagraduate nga. Businessman. And then yung isa, kakagraduate lang last year from culinary. And then, sobrang hiling magsayaw. So, sobrang active siya ngayon being a dancer. Ang group niya Yung is... group nila is called HQ Dancers na HQ nanalo Dancers. sila sa America last year. Wow. 2 years ago and last year. Wow. Okay. So, mukhang yun ang karera na rin niya. As of now, yun As yung of now, ginagawa talaga. pahinga-pahinga muna siya. Tapos, darating siya sa pagbibusiness naman na. Ay, turuan mo sa culinary. Ikaw mahilig kumain. Mas magaling po siya, promise. Ang Iba sarap, yung ano iba niya eh. yung luto niya. Ako, taga-kain lang talaga. Diba? So, teka muna, singing. Kumakanta yung mga anak nyo. Kayo rin dalawa kumakanta, di ba? Yes po. Ako, magaling po kumanta. in fairness naman, meron naman pong album yung Sex Bomb Singers naman. So, yun nga yung Hindi nag-platinum kayo po. nagduduet? Sa We karaoke. do sa mga karaoke. Ako naman yung singing, naramdaman ko lang nagkatono na ako nung nagja-Japan ako before. Kasi wala kang choice, kakanta ka talaga sa karaoke. Ganun ba yun? So kahit pa paano, nakapag-carry tayo ng tune. Mag-practice na kayo. Yun na nga eh. Mag-guest kayo ulit dito pagka nakapag-practice na Wow. kayo. Ng duet. Iduduet natin yan, ha? So, you are both hands-on parents. Yes po. Opo. Yes. Anong mga pangarapan ninyo na gusto nyong abutin? As a Well, couple? since active pa rin naman kami sa pagiging artista namin, meron kaming mga gusto pa rin gawin besides dancing. Bumalik din sa singing ng pag-artista. I think parang since naging love na namin siya, may isang fulfillment din dun eh. Ako rin, nag-stage actor din ako, theater. So these are the things na pag mabigyan uli ng oras, gusto namin balikan din. Yes po. Ngayon kasi maliliit pa yung mga bata. Oo, eh. hindi na talaga magawa yung ibang... Kumbaga meron nag-o-offer naman po, tapos titingnan namin yung schedule. Pag hindi talaga tutugma, hindi na Pag guesting, once in a Guesting, while, pwede naman. Yes, pwede. Nauna, di ba? Nauna. Oo, pero tama yan. Kailangan talaga tutok sa formative years ng mga bata. Well, congratulations to both of you. Thank you. po. Life Thank you. well lived so far. Hindi ba? Yes po, O, at least bumalik. Oh, yes. Nagbalik loob. Nagbalik loob. Pagkatapos maging awol. Di ba? Ganun pala yung kwento nila, no? Appear tayo dyan. Appear tayo dyan. Thank you for sharing your life with us. Salamat Thank din you po. Nakaka-overwhelm naman kasi Sobrang talaga. excited Oo. dahil syempre, Miss Corina yan. Actually, first time kami magpa-shoot sa bahay talaga na, yun nga, na parang, anong gagawin natin? Paano? Sabi, bahala na sila sa setup. Actually, pinagtatalunan nga namin. Sa labas na lang, sa bahay na lang, sa labas na lang. Oo. So, ang ending, sa bahay, Sabay na lang. Hindi kasi talagang ano eh, kumbaga parang yung life naman namin kasi ni Joshua, of course, sumasayaw kami, nakikita kami ng mga tao, pero yung sa personal namin, masyado kaming private talaga. Maraming kwentuhan, parang binalikan yung mga past. Kailangan ma-turn back yung clock and just to reminisce the memories. Yes. Ang gusto ko talagang makita ng mga followers ko, yung work ethic mo, no? Kung paano mo ginagawa yung isang work na hindi mo siya tinetake for granted lang, na parang, pwede na yan, ano? So, when it comes to our dancing, parang hindi kami nasasatisfy, especially when we see the video na parang may kulang pa. Dancing is really having fun and andun na rin yung health and wellness. Yes. Ako, agree ako dyan. Kasi like ako, recently lang, na-injure ako. Until now, injured pa rin yung left knee ko. Meron kami isang event na magkasunod kasi morning, tapos humabol kami sa yung event namin ng gabi. Nung morning, na-disgrasya na ako. So, nung gabi, umiiyak talaga ako. As in,
May pain. may pain na kasi, na parang for me kasi, yun yung sinasabi ni Josh na gusto mo maibigay yung tama sa audience mo na hindi nila napapansin kung ano yung nangyari, ganyan. We really put value in it. Ano? So, yung pinapahalagahan namin siya na hindi lang basta-basta sumayaw kami. So, we make it to a point na gusto namin sulit talaga yung mapapanood ng audience. Yeah. Dapat natututo kayo doon sa pagkakamali. Huwag yung gawing burden yung, ay, nagkamali ako dito, ayoko na. No, laban lang. Kasi, kumbaga parang magkaroon ka ng purpose sa life mo, hindi para ma-impress yung ibang tao sa'yo, kundi para sa sarili mo yon. Kasi ikaw yung magdadala niyan Kahit saan ka magpunta, kumbaga parang yung respect ba, pag may respeto ka sa sarili mo, re-respetuhin ka din ng ibang tao. So, ganun din yung ginagawa mong trabaho. Alright, inimbitahan po namin kayo na i-follow po ninyo ang aming social media account. Yes. Mine is Jopay Pagya Zamora. Sa TikTok, Instagram, at sa aking Facebook page official. Ayan, Jopay Pagya Zamora. Yun, ipapalo ko yan, ha? Pero bago nyo siya i-follow nyo rin ako, ha? On TikTok, it's The Real Joshua Zamora, at Instagram, ano? At sa Facebook naman, page din natin yan. It's Team Zamora. Team Zamora Warriors. Ayan. Bagong-bago, fresh na fresh. So, on April 20, pag nandiyan kayo sa Tomas Morato, meron dyan car-free Sunday every morning, 6 to 10. I'll be doing a Zumba there. Ha? May Zumba event tayo dyan. So, drop by kayo, magsayawan tayo. 5 a.m. pa lang, dapat nandun na kayo. Ayan. And on April 27, nandyan tayo sa Nueva Ecija naman. Yun. Yan. Yung mga taga Nueva Ecija, kita-kits po tayo dyan. Oo. Tapos April 28, birthday nung anak ko yan, si Jayben Zamora. Yes, happy birthday, Kuya Jayben! And of course, our little princess, April 30 naman. Happy Si birthday, Happy birthday, Ariana, di ba? Yun lang naman po. Bye!